Mama, tara na po. Okay na po yan. Tiningnan ni Cherry mag-ayos si Lolita, ang kanyang ina. Alas 8 ng umaga ang call time sa graduation ceremony. Pero malapit nang mag-alas 8, nasa bahay pa rin sila. Sobrang tagal mag-ayos nito. Mas mabuti na lamang na ang tatay niya ang sumama sa kanya kesa ang kanyang ina na walang pakialam sa call time. Napalingon ang kanyang ama kay Lolita. Oo nga naman Lolita, anong oras na? Baka wala ka nang maabutang graduation ng anak mo, kakaayos mo dyan. Napairap naman si Lolita. Kung binigyan mo rin ako ng pangsalon at hindi kulang ang budget, di sana, hindi ako nagsisikap mag-ayos ng ganito. Napatingin si Cherry sa kanyang ama. Tingin na humihingi agad ng paumanhin. Siya na lang ang hihingi ng tawad para sa ugali ng kanyang ina. Pamilya nila ito, kaya iniintindi na lang nila. Truck driver lang naman ang kanyang tatay na si Pinong. Minsan ay kulang pa ang sinasahod nito para sa kanila. Tumigil na nga ang dalawa niyang kuya dahil sa hirap ng buhay. Ayaw niyang magpasalon dahil sa elementary lang naman siya magtatapos. At kaya naman siyang ayusan ng kapitbahay nila. Pero mapilit ang mga itong paayusan siya, lalo na't may tatanggapin siyang award. Oh, tapos na ako. Halika na, Cherry. Nagmamadaling sabi ng kanyang ina. Nang makarating, umupo agad siya sa kanyang pwesto. Ganoon din ang kanyang nanay. Ang ganda ng suot mo, Cherry, sabi ng kaibigan niyang si Jillian. Malakas siyang tumawa. Baliw, pareho lang naman tayong nakatoga at nakasuot ng uniform. Marami ng tao sa covered court ng school. Marami ring batang nagtatakbuhan sa labas ng bakod. Hindi naman mahigpit ang school nila sa mga kasama ng mga estudyante sa graduation. Kumabog ang puso ni Cherry na may halong kaba at pagkabalisa. Next school year, high school student na siya. Matatawag na siyang dalagita. Iiwan niya na ang paglalaro sa elementary. Kailangan niya nang mag-mature pero mukhang wala sa edad ang pagiging mature kung nakikita niya naman ang ugali ni Lolita. Nakaupo sa ilang row sa likod ni Cherry si Lolita. Nakikipag-usap ang kanyang ina sa isang kumare nito. Walang hindi mapapalingon sa lakas ng pag-uusap ng dalawa. Lalong-lalo na ang kanyang mama. Alam mo, yung si Yuri, sa bayan pa na pag-aaralin ni Tess. Siya ang top ngayon sa batch na to. Tapos pumangalawa naman ang anak ko. Di sa high school, wala nang kalaban ng anak ko. Malakas na sabi ng kanyang ina. Sinapo ni Cherry ang kanyang noo. Sa halip na maging proud sa sarili, mas lalo siyang nahihiya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pang i-point out yon ng kanyang ina. Tumango ang isa pang magulang, nagkukunwaring interesado. Talaga? Di wala nang kalaban ng anak mo dito sa school sa barangay natin. Nagpatuloy si Lolita. Sinabi mo pa, maganda rin naman ang school sa bayan. Kung mayaman lang ako, doon ko pag-aaralin ng anak ko. Kaso, okay din naman ang turo dito sa atin. Pero alam mo kung ano, saka maganda na rin dito si Cherry kasi kilalang matalino ang anak ko, bata pa lang. Nadidismaya si Cherry. Gusto niyang pigilan sa pag-uusap ang mga ito, pero baka matawag pa siyang bastos. Parang nangaagaw ng spotlight ng mga estudyante ang mga salita ni Lolita. Ang mga pag-uusap na dapat pribado lang, pinagkakalat pa ng kanyang ina. Hindi kailanman naging masaya si Cherry sa kompetisyon na pinapairal sa mga estudyante sa school. Para sa kanya, may award siya dahil nagsikap siya sa pag-aaral. Hindi naman siya nakikipag-unahan o nakikipagkompetensya. Basta ang mahalaga lang sa kanyang sarili, marami siyang natututunan tuwing pumapasok. Nagtaas ng kilay ang ibang magulang. So, ang ibig sabihin nito baka si Cherry nang top sa buong batch nila pagtungtong ng high school. Tumawa ang kanyang ina. Isang tawa na may bahid ng pagmamayabang. Bueno, ayokong pangunahan pero parang may magandang shot si Cherry sa top spot ngayon. Mana kaya sa akin ang anak ko. Matalino rin ako nung high school pero nagkaroon agad ng asawa. Ang maganda sa anak ko kapag nag-aaral, kaunting oras lang kabisado niya na't naiintindihan. Nag-aaral si Cherry ng husto. Naniniwala din ako na si Cherry naman talagang matalino kaysa kay Yuri na yon. Magaling lang sumipsip ang magulang. Napaungot na lang si Cherry. Alam niyang matalino siya pero dahil nag-aaral at nagpupuyat siya para maintindihan lahat. Hindi totoo ang sinabi ng kanyang ina na madali niyang makabisado lahat. Kaya mas lalong nadadagdagan ng pressure sa kanya. Mas mataas pa yata sa bundok ang expectation ng kanyang ina. Mabuti na lang, wala pa si Yuri at ang nanay nito. Gayunpaman, may pakpak ang balita. Siguradong makakarating ang chismis sa mga ito.
Siya na lang ang magpapakumbaba. Alam naman ni Cherry na dedicated ang nanay ni Yuri sa school pero hindi niya nakitang pagsipsip nito sa mga teacher, kundi dahil president ito ng Parent-Teacher Association. Bukod doon, alam niya sa kanyang sarili na mas matalino si Yuri. Kaya kung nasa top spot man ang kanyang kaklase, deserve nito iyon. Siniko siya ni Jillian. Kung ano-ano na naman ang sinasabi ni Aling Lolita, baka may mag-away na naman. Napabuntong hininga si Cherry. Papipigilan ko bang mga yan? Yang si mama pa, walang tigil ang bibig, wala ring filter, kaya ang daming nagagalit. Mahinang tumawa si Jillian. Mabuti na lang wala pa rito si Yuri at saka yung nanay. Ang dami naman kasing drama ng nanay mo. Napailing si Cherry. Ewan ko ba dyan kay mama? Parang lagi na lang kaming gustong pagsabungin ni Yuri, pareho lang naman din kaming nag-aaral. Noon pa man ay sinusubukan niyang baliwalain ang pressure, pero kapag sinisimulan talaga ng kanyang ina, ang hirap na hindi pansinin. Para sa kanya, ang paaralan ay isang lugar para matuto at lumago, hindi para manalo sa isang kompetisyon. Mabigat para kay Cherry kapag pinipilit siyang manguna sa klase at mas inaayawan niya, lalo na kung pinag-uusapan ng mga magulang. Sana sila na lang ang nag-aral, bakit kailangan paglabanin pa? Hindi na lang maging masayang nag-aaral ang anak kaya makakatanggap ng award. Nakahalukip-kip na sabi ni Cherry. Inakbayan naman siya ni Jillian. Ayos lang yan, huwag mo nang isipin, graduation natin ngayon. Ang ganda ng hair at mukha mo, tapos nakabusangot ka lang. Sinubukan ni Cherry na mag-focus nang mag-start na ang ceremony. Pero umuugong talagang chismisan. Hindi pa rin tumigil ang bibig ng kanyang ina. Kapag nakauwi sila, magsusumbong talaga siya sa kanyang papa. Kakausapin niya rin ang kanyang ina. Nakikinig naman ito pero pagkatapos ng ilang araw, babalik na naman sa dating gawi. Ginawa na yatang vitamin sa katawan ng chismis. Kahit nang nagsasalita na ang prinsipal, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang ina. Pilit nang umiti si Cherry nang tawagin ang kanyang pangalan para tanggapin ang kanyang diploma. Mama, awat naman po muna kakachismis. Graduation ko po ngayon Rinig na rinig ka po sa lakas ng boses mo. Bulong niya sa ina nang nakapila sila malapit sa stage. Napatingin sa kanya si Lolita. Hayaan mo na ako, boring ka si Cherry. Ang haba ng mga speech, tapos hindi rin naman ikaw ang mag-speech mamaya kaya mas lalo lang akong nababagot. Kung ikaw ang top sa batch ninyo, baka wala na akong kuda. Feeling ko talaga dinaya ka. Pagalingan sa pagsipsip ng magulang sa teacher. Nakakainis. Napabusango tuloy si Cherry nang umakyat sa stage. Hindi niya naman ito pinipigilang aliwin ang sarili. Gusto niya lang napigilan nito ang bibig sa mga negatibong topic. Graduation day niya yon pero parang ginawang lungga ng nanay niya para sa mga chismis at fake news. Nang matapos ang seremonya, tumayo si Cherry kasama ang kaniyang mga kaibigan. Kumukuha ng mga larawan at ine-enjoy ang sandali. Kahit papaano, medyo natuwa na naman siya. Oh, tayo naman ang mag-picture anak, sabi ng kanyang ina. May bahid ng tagumpay ang mapagmataas ng ngiti ng kanyang ina. Pilit nang umiti si Cherry, umaasa na pagdating ng panahon, mabawasan na ang pagiging chismosa ni Lolita. Sa ngayon, sinusubukan niyang lasapin muna ang tagumpay ng pagtatapos. Sabay na silang umuwi ng kanyang ina. Nang buksan ni Cherry ang pinto sa harapan, sumalubong sa kanya ang masarap na bango ng pagkain. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang malaking bilao ng pansit, pizza, soft drinks at isang galon ng ice cream. Alam niyang wala silang budget kaya hindi niya inasahang ipaghahanda siya ng kaniyang ama. Napangiti ang kanyang kuya Jun. Cherry, nakauwi ka na. Aba, may medal nga. May handa ka. Ako ang nag-ambag sa soft drinks at pizza tapos si Luis naman sa ice cream. Si Papa naman ang nagluto ng pansit. Masyado kang special. Siyempre, ikaw ang nag-iisang babae sa magkakapatid. Inakbayan siya ng kaniyang kuya Luis. Ang galing mo talaga, Cherry. Gusto namin gawing espesyal ang araw na to. Aray ko kuya, nasasakal ako. Natatawang sabi ni Cherry. 4 silang magkakapatid. 2 ang kanyang kuya at nasa kinder pa lang ang bunsong lalaki na si Archie. Siya lang talaga ang babae, kaya kapag may hiling siya madaling ibigay ng kanyang mga kapatid sa kanya. Tiningnan niya ang mga pagkain nakahanda. Parang hinaplos ang kanyang puso. Nadama niya ang labis na pagpapahalaga. Napapaligiran ng pagmamahal at suporta ng kanyang pamilya. Salamat po. Alam na alam ninyo po talaga ang gusto ko. Nakangiting sabi ni Cherry. Ngunit kabaliktaran ng saya niya ang ekspresyon ng kanyang ina na si Lolita.
Pinaghalong frustration at disappointment ang ekspresyon nito. Parang hindi niya magugustuhan ang susunod nitong sasabihin. Napailing ang kanyang ina. Ano ba naman to, Pinong? Higit pa rito ang deserve ni Cherry. Dapat, dinala natin siya sa isang maayos na restaurant. Hindi rito sa bahay. Yung ibang mga magulang dun sa school na nakausap ko, dadalhin sa bayan ang mga anak para pakainin sa labas. May mga magsuswimming pa nga. Tapos itong si Cherry, ito lang. May medal pa yan. Tapos ganito lang ang celebration. Napawi ang ngiti ni Cherry. Mabilis na napawi ang kanyang pananabik dahil sa mga salita ng kanyang ina. Hindi ba lang na-appreciate ni Lolita ang ginawa ni Pinong at ng kanyang mga kuya. Mama, pinag-ipunan lang po namin yan ni Papa at Kuya Jun. Sagot naman ni Kuya Luis. Napasulyap si Cherry sa kaniyang ama. Nakatayo ito sa tabi ng mesa. Hindi alam kung ngingiti o ipapakitang totoong nalulungkot sa sinabi ng kanyang ina. Bilang truck driver na may katamtamang kita ang kanyang ama, malaking bagay na yon para kay Cherry na mapaghanda siya ng ganoon. Nagsumikap si Pinong na gawing espesyal ang araw na yon para sa kanya, sa kabila ng mga limitasyon sa sweldo nito. Hayaan mo anak, Cherry, babawi ang papa kapag college ka na. Sisiguraduhin kong bongga ang handaan. Pinilit ni Pinong nang umiti sa kanya. Umiling si Cherry. Papa, hindi po. Humalukip-kip si Lolita. Abay, dapat lang ano? Oh, baka paasahin mo lang yung anak mo. Katulad din na Luis at June. Tumigil din sa pag-aaral yang si Cherry. Sayang talaga kapag si Cherry ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Sayang ang talino. Ayoko mapagaya yan sa aking hindi nagamit ang talino at nag-asawa agad. Tiningnan ni Cherry ang kanyang ina. Gusto niyang sumagot pero baka masamain pa nito. Kung tutuusin, kasalanan din naman ito kung bakit nabuntis ito ng maaga at hindi natupad ang mga pangarap. Pero sa tuwing nagsasalita ito, parang lagi na lamang kasalanan ng kanyang ama. Humakbang si Pinong palapit sa kanyang ina. Lolita, ito lang ang kaya natin ngayon. Ang mahalaga naman na celebrate natin. Gusto kong masigurado na alam ni Cherry kung gaano tayo ka-proud sa kanya. Saka, huwag kang mag-alala. Masarap naman yung pansit at maraming lahok ng gulay katulad ng gusto mo. Ngunit nanatiling maliwanag ang pagkabigo ni Lolita. Sa tingin ko lang, mas deserve ni Cherry ang ilabas at ipasyal. Ang galing sa school ng anak mo tapos parang tayo lang dito sa bahay ang makakaalam. Napailing ang kanyang Kuya Jun. Kahit hindi tayo kumain sa labas, hindi naman po mababagong matalino ang kapatid namin. Mama naman, makontento na lang po kayo kung anong nandyan. Hindi naman po lahat ng tao nakakapaghanda ng ganito sa mga ganitong okasyon kahit gusto ng iba. Huminga ng malalim si Cherry at binuksan ang mga pagkain. Pagod lang po yan, Mama. Kumain ka na lang po. Kakachismis niyo po kasi yan eh. Nagsimula na rin naman silang kumain. Tila nadurog ang puso ni Cherry. Ang saya niya kanina ay may bahid na ng pagkabigo. Inaasahan niyang sapat na ang kanyang pagsusumikap at pagsisikap ng kanyang ama. Pero dahil sa mga sinabi ng kanyang nanay, alam niyang nagbago ang timpla ni Pinong. Nagpalitan ng nag-aalalang sulyap silang magkakapatid. Pare-pareho silang may gusto pang sabihin pero pinili na lang tumahimik. Nanay nila si Lolita kaya hindi na sila mangangatwiran pa. Baka humaba pa ang usapan. Tinapik ng kanyang Kuya Luis ang kanyang likod. Kumain ka na, hayaan mo na lang. Pero halos hindi mapangiti si Cherry. Kasi naman tong si Mama, ang hirap pasayahin. Natawa naman ang kanyang mga kapatid. Magkaugali lang kayo. Umapila siya agad. Hindi nga, ang bait ko kaya. Nakita niyang pabulong na kinakausap ni Pinong ang kanyang ina. Naiintindihan ko na mas gusto mo ang best para kay Cherry. Pero sana maintindihan mo na sapat lang ang kaya kong ibigay. Hindi ko na kayang magbigay ng sobra pa. Pasensya ka na. Pero mas okay yung sapat kaysa kulang, di ba? Saka espesyal na araw to ni Cherry. Masaya naman siya. Huwag naman natin hayaang masira. Huminga ng malalim si Lolita. Bahagyang nawala ang pagkadismaya sa mukha nito. Tumingin ito kay Cherry kaya nginitian niya. Kumakalma naman ang kanyang ina, kailangan lang talagang putulin ng sungay. Niyakap siya ni Lolita. Cherry, sorry, medyo sakit ako ng ulo sa'yo kanina. Proud na proud kaming lahat sa'yo. Ganito lang ako pero kita mo naman, handa kitang ipagyabang sa lahat. Pasensya na, naiinggit lang naman ako sa ibang magulang na ilalabas ang anak nila pagkatapos ng graduation. Gusto ko lang naman ganun ka rin pero eto nga, hanggang dito lang ang kaya ng papa mo.
Tumango si Cherry. Oo naman po, wag na po kayong humingi ng pasensya. Saka masaya naman po akong tayo-tayo lang. Mga paborito ko rin naman pong pagkain ang hinandaan nila kaya wala pong dahilan para hindi ako maging masaya. Habang kumakain sila ng sabay-sabay, napangiti si Cherry. Kahit na ang pagdiriwang ay hindi kasing engrande gaya ng inaasahan ni Lolita, nagagalak na rin ang kanyang puso. Ang makasama lang ito kahit sa simpleng salo-salo, maituturing niya na agad na isang selebrasyon. Nang tumuntong si Cherry ng high school, maraming umaasa sa kanya na siya ang magtatap sa batch nila dahil wala na naman siyang ibang kalaban. Hindi naman siya umaasa ng ganon pero dahil sa mga chismis na nanay niya rin ang nagsimula, yun na ang inaasahan sa kanya. Subalit mukhang hindi mangyayari yon. May naging transfer sa kanila. Si Joyce, nag-aaral sa bayan noong elementary pa lang kaya hindi nila alam kung hanggang saan aabot ang talino nito. Pero first quarter pa lang, alam niya na agad na si Joyce ang pinakamagaling at pinakamatalino sa kanila. May mga naririnig akong chismis tungkol sa bagong estudyante sa klase nyo. Simula ni Lolita, may halong pag-usisa pa ang boses. Joyce ang pangalan niya, tama ba? Natigilan sa pagbabasa si Cherry. Opo, tama po. Bago po si Joyce. Totoo? Magaling ba talaga? Narinig ko sa mga teacher sobrang talino raw o baka naman okay lang silang nagkukwentuhan. Sabi ni Lolita. Umupo sa gilid ng kama ni Cherry. Nako, mas galingan mo pa. Baka makalaban mo pa yung sa ranking. Huminga ng malalim si Cherry. Opo, matalino po talaga siya at magaling sa klase. Pero sa totoo lang mama, hindi ko po nakikita bilang isang kompetisyon kapag nasa klase po kami. Pare-pareho lang naman po kaming nag-aaral. Nagtaas ng kilay si Lolita. Anong hindi kompetisyon? Dapat isipin mo. Hindi ka ba nababahala na baka malampasan ka niya o mas mahirapan ka? Dapat isipin mo yon. Baka madaya ka na naman katulad ng kay Yuri. Umiling si Cherry at halata ang frustration. Hindi naman po nandadaya. Wala pong nandadaya, ma. Kayo lang naman po ang nag-iisip niyan. Kung malamangan po ako ni Joyce, ano po yun sa inyo? Kapag naging top siya sa batch namin, deserve niya po yun dahil magaling naman siya. Mama, nakatuon lang po ako sa sarili kong pag-aaral. Yun naman po ang dapat na mahalaga, hindi ba? Bakit hindi na lang po kayo matuwang nag-aaral po ako ng mabuti? Mama, ayoko po ng pressure sa pag-aaral. Dahan-dahang tumango si Lolita. Pasensya na anak. Pero, sayang yun. Saka mapapahiya ka. Siyempre, expect na sa'yo rito sa atin. Ikaw ang magtatap sa batch ninyo. Napabuntong hininga si Cherry. Mapapahiya siya dahil pinagyabang agad siya ng kaniyang ina. Pinamalita na agad nitong siya ang magiging top student sa kanila nang mawala si Yuri. Pero biglang dumating si Joyce at sinira ang magandang plano ng kanyang ina. Napapagod na sa usapan si Cherry. Mama, wag na po nating pag-usapan yan. May sarili po kaming ginagawa sa school. Kung hanggang dito na lang po ang kaya ko, ito lang po ang maibibigay ko. At kung may mas magaling po sa akin dahil yun po ang kaya nilang ibigay, huwag nyo na pong isipin ng ibang tao dahil wala naman tayong kontrol sa kanila. Pero halatang dismayado pa rin si Lolita. Alam mo, nung kaedad mo ako, lagi akong nag-aalala sa grades ko na dapat naiintindihan ko at mas magaling ako. Dapat ganun ka din. Nagkibit balikat si Cherry. Ibinalik ang atensyon sa kanyang mga notes. Mama, hindi ko po kayang maging ganun. Marami po akong dapat isipin kaysa makipagkompetensya. Saka huwag niyo na po kaming pagsabungin ni Joyce katulad ng ginawa niyo po sa amin ni Yuri noon. Mabait po si Joyce at marami po akong natututunan sa kanya. Alam niya naman kung bakit siya pinipressure ni Lolita. Valedictorian ito nung high school, mataas ang pangarap, pero pumatol sa kanyang ama na buntis. Sa sobrang galit ng lolo at lola niya noon, itinakwil ito at sinunog ang mga gamit sa school. Kung pwede lang bumalik sa nakaraan, sa tingin ni Cherry, yun ang unang hihilingin ng kanyang ina. Pipiliin itong umayos muli at abutin ang mga pangarap. Pero katulad nga ng palaging nangyayari, nasa huli ang pagsisisi. Basta para sa akin ikaw ang pinakamatalino. Bago lang ang Joyce na yon kaya hindi siya pwedeng umepal, sabi pa ng kanyang ina. Sinapo na lang ni Cherry ang kanyang noo. Mama, ikaw lang po ang may stress sa ginagawa ninyo. Magkaibigan po kami ni Joyce at hindi po siya epal. Sadyang matalino po siya kaya maganda ang performance niya sa school.
Umiling si Lolita. Magaling ka rin naman. Kaya mong talunin yon. Mana ka nga sa akin. Anak ka ng valedictorian kaya dapat ikaw ang pinakamatalino sa batch ninyo. Hindi na talaga alam ni Cherry ang gagawin sa ego ng kanyang ina. Hiling niyang mabawasan na yon. Minsan, napapagod na rin talaga siya. Tinantana na rin naman si Cherry ng kanyang ina. Nagpatuloy na lamang siya sa pag-aaral. Kung anong maging resulta, ma-disappoint man ito sa kanya, masaya pa rin siya dahil alam niyang nag-aral siya ng mabuti. Sa mga sumunod na araw, naging maayos naman ang kanyang pag-aaral. Pero isang araw, Sabado ng umaga, nagising na agad siya. At sino ba naman ang alarm clock niya? Walang iba, kundi ang nanay niyang tsismosa. Oo, bigayan nga ng report card mamaya sa school ni Cherry. Nako, sigurado na. Top 1 na tong anak ko. Pagbibida ni Lolita sa mga kapitbahay nila habang nagwawali sa harapan. Napairap si Cherry at bumangon. Binibida na naman siya ang nanay niya nang wala pang basehan. Papaano kung hindi siya? Hindi lang ito ang mapapahiya, kundi pati na rin siya. Sumilip sa bintana ng kwarto ang kanyang ina. Anak, mag-asikaso ka na. Bilisan mo na dyan. Hinanda ko ng almusal mo dyan sa lamesa. Kumain ka na rin muna bago tayo umalis. Napakamot siya sa kanyang anit. Mama, ano na naman pong sinasabi niyo dyan sa mga kumare ninyo? Wala naman, nakikipagkwentuhan lang ako. Bilisan mo na dyan. Baka mahuli pa tayo, may meeting pa sa school, di ba? Ako ang kasama mo. Sabi pa ng kanyang ina. Nag-asikaso na nga si Cherry katulad ng gusto ni Lolita. Nagsusuklay siya habang kumakain ng almusal. Napasulyap siya sa kanyang ina. Parang mas mukha pa siyang nanay sa outfit nito. Napailing na lang siya. Tara na, sabi pa ni Lolita. Habang naglalakad, kitang-kita niyang masigla ang kanyang ina. Kinakabahan tuloy siya. Ilang beses niyang nilinaw dito na hindi dapat ito mag-expect ng mataas pero kahit anong sabihin niya, ginagawa pa rin talaga nito sa kanya. Cherry anak, sinasabi ko sa mga kapitbahay natin na sobrang proud ako sa'yo dahil sigurado ako na ikaw naman talagang pinakamatalino sa mga kaklase mo ngayon. Nakangiting sabi ni Lolita. Sumulyap si Cherry sa kanyang ina. Manaman, hindi pa talaga namin alam kung sino po nangunguna sa klase. Hindi niyo po sana pinangunahan gayong wala pa naman pong result at hindi pa rin po sure kung ako. Kinaway-kaway ni Lolita ang kamay nito. Malinaw na nakakasigurado ito. Huwag kang negative anak. Magaling ka Cherry. Inaasahan ng lahat na ikaw ang nangunguna sa klase. Wala nang iba. Napalunok si Cherry. Magkahalong pag-aalinlangan at stress ang kanyang nararamdaman. Mas confident siyang si Joyce ang mangunguna sa batch nila. Bukod sa talino nito, ito rin ang estudyanteng representative ng school sa competition sa ibang school. Sobrang bilis pang makaintindi ng mga inaaral. Kaya alam ni Cherry na wala na siyang laban. Mama, si Joyce nga po, matalino yon. Baka siya po ang nangunguna sa klase ngayon. Giit niya pa sa kanyang ina. Hindi mapakali ang ngiti ni Lolita. Hindi ako nag-aalala tungkol dyan. Nagsusumikap ka ng husto. Nakikita ko ang effort mo sa pag-aaral. Sure ako sa sinasabi ko at pinamamalita ko sa mga kapitbahay natin. Sinubukan ni Cherry na isang tabi ang kanyang mga alalahanin habang papalapit sila sa paaralan. Marami nang pumapasok sa loob. Tinipon muna sa covered court ang lahat para sa general meeting at pagkatapos pinapunta na sa kanya-kanyang classroom. Dito ang room mo, hindi ba? Tanong ng kanyang ina. Marahan siyang tumango. Hindi masalamin kay Cherry ang excitement na mayroon si Lolita. Mas lalo siyang nabibigo sa pag-asa nito. Nang pumunta ang kanyang guro sa harap para i-announce ang top students, bumilis ang tibok ng puso ni Cherry. Nakinig siya ng mabuti. Napakagatlabi siya. Kinakabahan na talaga siya. Nang tinawag ang kanyang pangalan at nasa top 2 lang, nawala ang ngiti ng kanyang ina. Si Joyce nga ang nangunguna. Napailing si Cherry. Isang alon ng mga bulungan ang dumaan sa silid. Partikular sa mga magulang na niyayabangan ng kanyang ina kanina. Okay ka lang? Tanong sa kanya ni Jillian. Tumango naman siya. Oo, yung mama ko yata yung hindi. Agad na bumagsak ang mukha ni Lolita. Wala na ang masiglang aura nito kanina. Paglabas nila ng paaralan, mabigat na katahimikan ang nasa pagitan nilang mag-ina. Mabilis ang mga hakbang nito, hindi tumitingin sa mga kausap nito kanina. Sumunod na lamang siya. Nang makarating sila sa bahay, sumabog na ang kanyang ina.
Hindi ako makapaniwala na hindi ikaw ang nangunguna. Wala na nga yung anak ni Marites. Sinasabi ko sa lahat kung gaano ka katalino at kagaling. Pero pangalawa ka na naman. Anong nangyari? Tila lumubog ang puso ni Cherry. Mama, sinusubukan ko po ang lahat. Saka ang tagal ko na pong binabanggit sa inyo yon para hindi na po sobrang taas ng expectations ninyo sa akin. Matalino po talaga si Joyce at mas nakakaangat po siya sa akin. Mama naman, maging reasonable naman po kayo. Nanlilisik ang mga mata ni Lolita sa galit. Dapat mas pinaghandaan mo. Dapat mas ginalingan mo. Inaasahan ko na ikaw ang mangunguna eh. Kasi iba na sa high school. Hindi na katulad ng dati sa elementary na nadadaan ng mga sip-sip na mga magulang. Nakaka-disappoint na top 2 ka lang. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Cherry. Sobra talagang mang-pressure ang kanyang ina. Talagang bababa ang tingin niya sa kanyang sarili dahil sa taas ng expectations nito. Pasensya na po talaga, Mama. Ginawa ko naman po lahat ng aking makakaya. Hindi naman po kasi madali yung ginusto ninyo. Top 2 naman po ako. Bakit hindi na lang po kayo makontento at maging masaya ron? Puno ng hinanakit na tanong niya rito. Tila lumaki ang pagkadismaya ni Lolita. Dahil alam kong hindi pa dyan ang hanggahanan mo. Tinutulak kita kasi alam kong mas maigagaling ka pa. Kaya nga malakas ang loob kong ipagyabang kita sa lahat. At nakakahiya dahil naungusan ka ng bagong salta na yon. Pinunasan ni Cherry ang mga luha. Bakit kailangang sagadin siya palagi ng kanyang ina? Bakit kailangan niyang ibuhos lahat ng effort at lakas niya sa bawat ginagawa? Hindi niya ginagawa yon dahil kapag napagod siya, wala namang matitira sa kanya. Baka mabaliw siya sa pag-aaral nang hindi naman kaya ng utak niya. Basag ang boses ni Cherry habang nagsasalita. Alam ko pong nabigo ko po kayo pero sobra na po ang pressure na ibinibigay ninyo sa akin. Alam ko pong matalino ako, magaling ako, pero hindi ko po kailangang makipagkompetensya sa ibang tao. Bakit hindi niyo po maintindihan yon? Sinusubukan ko lang naman po na mag-aral ng mabuti at matuto. Hindi para mamuhay sa imposibleng mga pamantayan mo na hindi ko na po maaabot. Umiwas ng tingin si Lolita. Gusto ko lang namang ma-achieve mo ang potensyal mo. Ayokong mag-settle ka sa ganyan lang at magiging advantage mo rin yan kapag nag-college ka. Ayokong matulad ka sa akin na sinayang ang pag-aaral ko. Lalong lumakas ang hikbi ni Cherry. Hindi po ako matutulad sa inyo dahil wala naman po akong interest magka-boyfriend. Isa pa, alam ko rin naman po kung hanggang saan ang limitasyon ko at hindi po ako magpapabuntis ng maaga. Hindi po ako maagang lalandi katulad ng ginawa ninyo tapos isisihin ng napangasawa kung bakit ganito ang buhay natin. Malakas siyang sinampal ng kanyang ina. Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha. Ayaw niyang magsumbat ng mga desisyon nito sa buhay pero napapagod na si Cherry. Napapagod na siyang saluhin lahat ng frustration na pinasa nito sa kanyang buhay. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Anak lang kita, Cherry. Mariing sabi ni Lolita at naluluha na rin. Sinapo niya ang pisngi. Anak lang, kaya grabe po kayo maglabas ng disappointment. Hindi po kayo makontento, parang lagi na lang kulang palagi. Tumulo ang mga luha ni Lolita. Humakbang ito at hinila siya sa isang mahigpit na yakap. Mas lalo namang naiyak si Cherry. Pasensya na, nabigla lang ako sa mga sinabi mo kaya nasampal kita. Hindi ko na malayan kung gaano kalaki ang pressure na ibinibigay ko sa'yo. Ipinagmamalaki naman kita. Sobra-sobra pa nga. Sorry kung ganito ako. Sorry. Napakapit si Cherry sa kanyang ina. Kailangan ko lang naman po ng suporta ninyo, hindi lang sa expectations na binibigay niyo po sa akin palagi. Hindi po palaging nakaayon ang mga nangyayari sa mga gusto po natin. Tumango si Lolita. Lumambot ang boses. Susubukan kong maging mas maunawain. Ipinagmamalaki kita pero pasensya na kung hindi ako makontento. Pinunasan ni Cherry ang kanyang mga luha. Nakaramdam ng pansamantalang ginhawa sa yakap ng kanyang ina. Sana talaga'y magbago na ang pananaw nito sa mga bagay-bagay. Gusto niya lang din naman itong mapabuti. Hindi niya gustong naghuhukay ang kanyang ina ng mga bagay na mismong magpapahiya rito. Maya-maya ay tumunog ang cellphone ng kanyang ina. Bumagsak ang tingin ni Cherry sa cellphone nito. Hindi niya alam kung bakit may kaba na dumaan sa kanyang dibdib. Lumayo ang kanyang ina at kinuha yon para sagutin. Hello? Sagot ni Lolita sa tumawag.
Nakita niyang matamang nakikinig ang kanyang ina. Maya-maya ay bigla na lang itong natigilan at namutla ang mukha. Nalilito na si Cherry. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Lolita habang hawak ang cellphone. Ano? Hindi! Sigurado ka bang si Pinong yan? Nahimiga niya ang takot sa tinig ng kanyang ina. Nakinig siyang mabuti. Hindi niya alam kung ano ang meron sa kanyang ama. Sinapo ni Cherry ang kanyang dibdib. Naramdaman niya ang parating na problema. Bigla na lang tumulo ang mga luha ni Lolita. Anong nangyari? Hindi pwede ang sinasabi mo. Nasaan siya? Pupuntahan namin. Ibinaba ni Lolita ang cellphone. Nanginginig pa ang mga kamay. Gulong-gulo na siya sa nangyayari. Lumapit si Cherry sa kanyang ina. Mama, ano pong meron? Sino po yun? Ano po bang nangyayari? Humarap si Lolita kay Cherry. Punong-puno ng luha ang mga mata. Ospital yun. Ang tatay mo inatake raw habang nasa trabaho. Wala ng pulso, nasa biyahe pa lang. Wala ng papa mo. Wala na si Pinong. Para nakabitin sa hangin ang bawat salita na kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala. Parang ang hirap paniwala ang totoong may nangyaring masama kay Pinong. Hindi niya maintindihan ang ideya na hindi na ito muling makikita. Na hindi na maririnig ang boses o mararamdaman ang nakakapanatag nitong yakap. Nanghina ang mga tuhod ni Cherry at bumagsak siya sa pinakamalapit na upuan. Umagos ang kanyang mga luha. Wala na ang taong kakampi niya sa lahat ng bagay. Naging malaki ang impact ng pagkawala ni Pinong. Mas humirap ang kanilang buhay. Minsan ay tumutulong ang kanyang mga kuya pero hindi na pinipilit ng kanyang ina. Nakikitira ang mga ito sa kanyang mga tiyahin para pag-aralin. Kaya si Lolita na talaga ang nagpapakain sa kanila ng bunso niyang kapatid na si Archie. Cherry anak, pwede ba tayong mag-uusap saglit? Tanong ni Lolita sa kanya at umupo sa tapat niyang upuan. Tumingala si Cherry mula sa kanyang mga libro. Bakit po mama? Umupo si Lolita sa gilid ng kama. Gusto kitang makausap tungkol sa field trip. Mayroon pala kayo, bakit hindi mo sinasabi sa akin? Nalaman ko lang sa mama ni Jillian. Kapag may mga ganun, may mga dagdag points, di ba? Sumama ka. Kumunot ang noo ni Cherry. Mama, okay lang po kahit hindi ako makakapunta. Alam ko naman po kung gaano kakulang ang budget natin ngayon. Nahihirapan na po tayo sa pang-araw-araw natin. Minsan lang po tayo maabutan ni na Kuya Luis at Kuya Jun ng pera. Kasi nga, may gastusin din po sila sa pag-aaral nila. Kaya willing naman din po akong mag-adjust. Hindi makapagtrabaho ng maayos ang kanyang ina. Dahil bukod sa hindi nakatapos, marami na rin itong iniinda sa katawan. Baka makasama pa kapag pumasok sa mabibigat na trabaho si Lolita. Umiling agad ang kanyang ina. Naiintindihan ko yung Cherry. Alam ko naman pero medyo maayos naman ang trabaho ko sa pagkuha ng mga labada. Sa tingin ko, makakabuti sa grades mo kung sasama ka. Saka isang beses na nga lang sa isang taon yon. Nanghiram ako ng pera sa dating kaklase ko. Nanlaki ang mga mata ni Cherry sa gulat. Nanghiram ka po ng pera? Wala pa po tayong ibabayad doon. Marami pa nga po tayong utang, di ba? Bahagyang namula ang mukha ni Lolita. Mabait naman yon. Chinika-chika ko lang ng kaunti tapos yun, napakiusapan ko. Maayos ng buhay niya at handang tumulong. Ayokong mapalampas mo yung field trip. Tiningnan ni Cherry ang perang binigay nito sa kanya. Mama, hindi mo po dapat ginawa yon. Hindi naman po sobrang kailangan. Nagkautang pa tayo. Huminga ng malalim si Lolita. Cherry, hindi lang sa pera. Alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero gusto kong maibigay pa rin. Kahit sa inyo na lang ni Bunso to. Nahihiya nga ako sa sarili kong hindi ko mapag-aral ang mga kuya mo, na ibang tao ang sumasalo na dapat na responsibilidad ko. Bumaba ang tingin ni Cherry sa kanyang kandungan. Simula nang mawala si Pinong, alam niyang sinisikap ni Lolita na buhayin sila at pinapahalagahan niya yon. Marahan siyang tumango. Sige po, pupunta po ako. Napangiti naman ang kanyang ina. Mag-aral ka na ulit. Kapag may kailangan ka sa field trip mo, sabihin mo agad sa akin, ha? Tumango naman siya. Ibinalik ni Cherry ang atensyon sa kanyang mga libro. Maging thankful na lang siguro siya sa efforts na ibinibigay ni Lolita. Pero mukhang bawat mga bagay na binibigay nito para sa kanila, may maaagrabyado talagang mga tao. Hoy! Lolita! Lumabas ka nga rito at harapin ako!
Nakabubulabog na sigaw ng isang babae sa harap ng kanilang bahay. Nagising si Cherry mula sa pagkakatulog. Dinaig pa ang mga tilaok ng manok sa ingay. Kinusot niya ang mga mata at sumulyap sa orasan. Maaga pa naman pero may tao na agad sa labas ng bahay nila. Nagpatuloy ang sigawan. Nagmamadaling sumilip si Cherry sa bintana. May isang matabang babae, galit at sinisigawan ang kanyang ina. Si Aling Minda, isa sa mga pinagkakautangan ng kanyang ina. Dumaan ang kaba sa kanyang dibdib. Nakita niyang sumisilip na ang iba nilang kapitbahay. Napapikit na lamang siya sa sobrang hiya. Sinasabi ko sa iyo, Lolita, nangako ka sa akin. Sabi mo babayaran mo ko ngayon. Matalas at walang tigil ang boses ni Aling Minda. Napayuko si Lolita at nakikiusap. Aling Minda, pakiusap. Alam kong may utang ako sa'yo pero gipit kasi talaga kami ngayon. Ang asawa ko, pumanaw na siya at lubog pa kami sa mga utang na ginastos namin sa burol at pagpapalibing. Abay, wala akong pakialam. Kailangan mong bayaran ang utang niyo sa akin. Lumalaki ang interes kaya mas lalo kayong malulubog. Kaya gumawa ka ng paraan. Sabi pa ni Aling Minda. Hindi niya masisisi ang kanyang ina kung nagkaroon ito ng utang. Wala silang ibang mapagkukunan noong mga panahong yon. Lahat sila ay nabigla sa pagkamatay ni Pinong na siyang inaasahan din nila na mag-akyat ng pera sa bahay nila. Wala akong pakialam sa mga palusot mo, Lolita. Kailangan ko ng pera ngayon. Ang dami ko ng palugit na binigay sa inyo. Nagpasensya ako sa mga sinasabi ninyo, pero matuto naman kayong magbayad. Galit pang sigaw ni Aling Minda. Nakialam na si Cherry at lumabas sa kanilang bahay. Aling Minda, pasensya na po. Wala po kami talagang mapagkukunan sa ngayon. Wala rin po kaming maipapangako kundi ang hintayin niyo pong umayos po ang buhay naming magkakapatid. Doon lang po kami makakabayad sa inyo. Mahina na po ang mama ko at hindi na kayang magtrabaho ng mabibigat na trabaho. Kaya hindi rin po namin kayang pag-ipunan ang mga utang po namin sa inyo ngayon. Hindi naman po namin makakalimutan o tatakasan. Wala lang po talaga kaming maibayad sa ngayon. Mabigat na napabuntong hininga si Aling Minda. Sige, pero masyadong matagal yon kaya kahit yung interes, hulugan ninyo. Linggo-linggo pupunta ako rito para mangolekta. Pasalamat kayo. Yun na lang. Tinalikuran na sila ni Aling Minda at naglakad palayo. Napabuntong hininga si Cherry. Ayaw niya talaga na may sumisigaw sa harap ng bahay nila. Dapat hindi mo na sinabi yun, anak. Tubong lugaw kung magpa-interes yang si Aling Minda. Napailing na sabi ng kanyang ina. Ano pong gagawin natin? Manggugulo na lang po siya araw-araw. Hayaan nyo na po. Try ko pong magbenta-benta ng mga pastilya sa kaklase ko para hindi nyo na po alalahanin ang baon namin ni Archie. Kailangan niyang tumulong at umalalay kay Lolita dahil wala nang ibang gagawa noon para sa kanyang ina. Iyon ang katotohanan sa mahirap nilang sitwasyon. Abala pa sa mga buhay ng mga ito ang kanyang mga kuya, kaya bilang sumunod sa mga ito, tutulong siya sa paraang alam niya. Yun na nga ang ginawa ni Cherry. Nagbayad sila ng interes kahit mabigat sa kanilang mga bulsa. Pinilit niya ring mag-aral ng mabuti para makatapos. Hindi pwedeng tumigil si Cherry sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Pero dahil minor de edad pa, wala pa siyang mapasukang matinong part-time job, kaya sumasama na lang din siya sa paglalabada ng kanyang ina at tinutulungan ito. Kapag may mga kailangang malaking halaga sa school nila ni Archie, kahit anong mangyari, gagawa ng paraan ni Lolita para sa kanila. Kaya nakilala na ito sa kanila bilang babaeng mahilig mangutang at may style pa talaga. Magdadala muna ng tsismis si Lolita bago makiusap na makahiram ng pera. Kahit mga kaklase niya inaasar si Cherry tungkol doon, hindi niya na lang talaga pinapansin. Ang mahalaga, hindi pa naman nagnanakaw ang kanyang ina. Tsismosa lang talaga. Subalit hindi niya inaasahang may mas ilalala pa ang ginagawa ni Lolita. Isang araw, sobrang nababagabag siya. Nakasubsob si Cherry sa upuan habang nakatitig sa bakanteng upuan sa tabi niya. Hindi niya alam kung bakit absent ang kanyang best friend. Kapag mabigat pa naman ang kanyang kalooban, si Jillian palagi ang gusto niyang makausap. Alam mo ba kung anong nangyari kay Jillian? Tanong ni Cherry sa isa niyang kaklase. Nagkibit balikat ito. Hindi ko nga rin alam. Hindi nga siya na nagchat-chat para sa group work. Leader pa naman namin siya. Nag-deactivate yata ng social media.
Nadurog ang puso ni Cherry nang pumasok siya sa kanilang classroom kinaumagahan. Masaya pa siya nung una nang makita si Jillian pero nang makitang iniwasan siya nito, nagtaka na siya. Bakit ayaw mo akong pansinin? May problema ba? Galit ka ba sa akin? Jillian, wala ka sa klase kahapon. Hindi ka rin makausap ng mga kaklase natin. Nag-aalala ko. Okay ka lang ba? Tanong ni Cherry na medyo nanginginig ang boses. Kumislap ang iritasyon sa mga mata ni Jillian. Hindi mo gets, no? Galit ako sa'yo. Nakakainis ka't ang pamilya mo. Napasinghap si Cherry. Hindi siya makapaniwala sa mga binitiwang salita ni Jillian. Hindi niya maintindihan kung para saan ang galit nito. Wala siyang ideya kung bakit nararamdaman din nito iyon sa kaniyang pamilya. Natigilan si Cherry. Galit ka sa akin pero bakit? Hindi ko maintindihan. Namula ang mukha ni Jillian sa frustration. Tungkol to sa sinabi ng mama mo. Nagpapakalat siya ng chismis na may ibang relasyon ng nanay ko na umangka sa motor ng ibang lalaki at tumuloy sa bayan. Kaya nga hindi ako pumasok kahapon. Nag-away ang mga magulang ko dahil sa chismis na yon. Nakaramdam ng matinding gulat si Cherry. Gulong-gulo ang isip niya. Wala talagang pigil sa pagsasalita ang kanyang ina. Pero hindi niya naman inaasahang madadamay si Jillian. Pero anong gagawin niya sa galit ng kanyang kaibigan kung totoo naman yon? Hindi lang naman ang kanyang inang nakakita. Bukod kay Lolita, marami nang nagsasabing may kabit nga ang nanay ni Jillian. Kaya bakit nagagalit ito ngayon sa kanya at sa kaniyang mama? Pilit na hinanap ni Cherry ang boses niya. Hindi ko alam. Pinutol siya ni Jillian. Wala akong pakialam kung hindi mo alam. Real talk ha. Pero sobrang nakakainis na si Aling Lolita. Nakakapiko na siya. Sobrang chismosa niya. Hindi niya alam nakakaapekto na siya sa iba. Kaya hindi makabayad sa mga utang kasi puro chismis ang inuuna. Umawang ang bibig ni Cherry. Alam niyang may hindi mga magagandang pag-uugali ang kanyang ina. Gayunpaman, nanay niya pa rin ito. Ayaw niyang napagsasabihan ng ganoon si Lolita. Mapakla siyang tumawa. Teka lang naman, hindi mo alam kung ano nangyayari sa pamilya namin. Huwag mo namang pagsalita ng ganyan ng mama ko. Kahit naman sino yatang anak, ganoon din ang magiging asta kapag nadedehado ang magulang. At naiintindihan niyang galit ni Jillian. Pero hindi dapat sa kanila ang galit kung ang mga magulang nito ang nagkamali. Gusto niyang magpaliwanag, humingi ng tawad, ngunit ang katotohanan ay masyadong komplikado, masyadong masakit. Alam niyang sensitive ang feelings ni Jillian sa sitwasyon na yon, kaya kahit mali ang kanyang narinig, siya ang magpapakumbaba. Ako nang humihingi ng pasensya sa ngalan ng mama ko, Jillian. Mahinang sabi ni Cherry. Pero hindi tamang sa amin mo binubuhos ang galit mo. Gayong wala naman kaming kasalanan kung bakit magulo ang pamilya ninyo ngayon. Desisyon ng mga magulang mo ang nagpagulo ng sitwasyon at hindi ang pagiging chismosa ni mama. Hindi pwedeng magalit ka sa amin ni mama dahil lang frustrated ka sa nangyayari sa mga magulang mo. Umiwas ng tingin si Jillian, ngunit halata pa rin ang sakit. Kailangan ko ng oras. Cherry, naiinis pa rin talaga ako. Nagsagutan si na mama at papa kagabi. Kaya hindi rin ako nakapasok. Sobrang sama ng loob ko. Tumango si Cherry. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Naramdaman niyang nasasaktan si Jillian. Alam niyang naghahanap lamang ito ng masisisi. Huminga ng malalim si Cherry. Alam niyang kailangan niyang harapin ang kanyang ina para maunawaan kung bakit nito hinayaang umikot ang mga bagay ng walang kontrol. Kilala niya si Lolita at alam niyang dakilang chismosa pa naman iyon. Pag-uwi ni Cherry, nadatnan niya ang kanyang ina sa sala. Mama, may ginagawa ka po ba? Pwede po ba tayong mag-usap? Tumingala si Lolita sa kanya. Wala naman, magtutupi lang ako nitong mga damit. Bakit ba gusto mo ako makausap? May problema ba? Huminga ng malalim si Cherry. Tungkol po sa mga kumakalat na chismis tungkol sa nanay ni Jillian. Kapag may alam po kayo tapos ikakalat niyo po sa iba, tumahimik na lang po kayo. Kaibigan ko po si Jillian at nalaman niya pong sa inyo nagsimula ang chismis. Nagalit po siya sa akin. Napangiwi ang kanyang ina. Hindi ko kasalanan kung pag-usapan sila ng mga tao. Hindi lang naman ako nakakita sa kalandian ng nanay nun. Marami kami. Nagiging honest lang ako kapag may nagtatanong. Napabuntong hininga na lamang si Cherry. Hindi niya na talaga mababago ang ugali ni Lolita. Hindi na talaga nito mapipigilan ng bibig.
Pero masama pa rin talaga na hindi nito baguhin ang nakaugalian. Nag-aalala siyang baka ikapahamak pa nito o magdulot ng kapahamakan sa ibang tao ang pagiging tsismosa ng kanyang ina. Pero kahit may kapintasan ang ilaw ng tahanan, hindi pa rin naging hadlang yon para umusad ang kanilang pamilya. Sa taong yon, nakagraduate na sa kolehiyo ang kanyang Kuya Jun. Lumingon si Cherry kay Lolita, nakakunot ang noo sa pag-aalala. Mama, bakit naman po kayo umiiyak? Dapat masaya po kayo. Graduate na po si Kuya Jun, no? Next naman po si Kuya Luis. Kahit wala na si Papa, nakakapagpatuloy pa rin naman po tayo sa mga buhay natin. Suminghap si Lolita. Naiiyak ako kasi na-realize ko ang pagkukulang ko sa mga kapatid mo. Hindi sapat ang ginawa ko para suportahan si Jun. Wala ako doon para sa kanya katulad ng nararapat kong gawin bilang mama nyo. Marami pa sana akong nagawa para sa kanyang pag-aaral. Dapat gumawa ako ng paraan para matulungan siya. Kaso hindi na talaga kaya ng katawan ko. Huminga ng malalim si Cherry. Mama, wag mong sabihin yan. Nandito kami ngayon, malaking achievement sa aming lahat ang graduation ni Kuya Jun. Hindi naman po namin iniisip ang pagkukulang ninyo. Naiintindihan po naming mahirap na para sa inyo. Nang makita sila ng kanyang kuya, masaya itong kumaway. Halatang nag-aagalak ang puso nito sa tagumpay na nakuha. Habang pababa ng hagdan, mabilis nilang niyakap ang kanyang kapatid. Oh, bakit ka umiiyak, Mama? Tanong ng kanyang kuya sa kanilang ina. Umiling si Lolita. Sorry anak, ang dami kong pagkukulang sa'yo at sa mga kapatid mo. Baka multuhin na ako ni Pinong dahil hindi ko kayo naitaguyod ng maayos. Mahinang tumawa ang kapatid ni Cherry. Hindi na po mahalaga yun, Mama. Ang mahalaga ay nalagpasan ko na po ito. Magiging seaman na po ako. Gagawin ko po ang lahat para makatulong sa pamilya natin. Mas malayang tumulo ang mga luha ni Lolita. Proud na proud ako sa iyo, Jun. Alam kong nagkakamali ako minsan pero sobrang proud ako sa nagawa mo. Marahang hinawakan ni Jun ang mukha ng kanilang ina. Mama, alam ko pong ginawa mo pong makakaya mo nang mawala si Papa. Hindi po kita sinisisi sa anumang bagay. Ang mahalaga ay ang kinabukasan. Napagpasyahan ko na po na mag-focus muna sa pagtulong sa pamilya bago mag-isip na magsimula ng sarili ko. Gusto ko pong makasigurado na lahat tayo magiging komportable pagdating ng araw. Nangingilid na rin ang mga luha ni Cherry habang nakatingin sa kanyang kapatid. Hindi talaga makasarili ang kanyang kuya, kaya alam niyang simula nang mawala ang kanilang papa, ito na ang tumayong haligi ng tahanan sa kanila. At kapag maayos na lahat, alam niyang magiging mabuti itong padre di pamilya sa magiging mag-iina nito. Habang sabay-sabay silang lumalabas ng auditorium, nakaramdam ng panibagong pag-asa si Cherry. Ipinagmamalaki niya ang mga nagawa ng kanyang kapatid at sa pangako nitong tutulungan muna ang pamilya. Alam niyang magiging mas maliwanag ang kanilang kinabukasan at mapupuno pa yon ng pagmamahal na laging nagbubuklod sa kanila. Naging maayos naman simula nang magkaroon ng trabaho ang kanyang kuya. Pinatigil na rin ito si Lolita sa pagtanggap ng labada, kaya nananatili na lang ito sa bahay, inaalagaan si Archie. Pero sa maayos na daloy ng kanilang buhay, may susulpot pa rin talaga na problema na si Lolita mismo ang gumawa. Nakaupo si Cherry sa kanyang upuan habang nagre-review para sa quiz nila mamaya. Pero nabulabog siya nang bigla na lang binato ni Joyce ang kanyang libro. Napatingala si Cherry at gulat na gulat. Si Joyce na kadalasang composed at nangungunang estudyante sa kanilang klase, namumula ang mukha sa sobrang galit. Ano bang problema mo? Bakit mo tinapon ang libro ko? Tanong niya rito. Cherry, kailangan nating mag-usap. Wala kang alam o nagmamaang-maangan ka lang. Puno ng galit na tanong ni Joyce sa kanya. Kumunot ang kanyang noo. Ano ba? Hindi kita maintindihan. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Sinigawan siya nito. May ideya ka ba kung anong ginagawa ng mama mo? Ha? Nagkakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin ng tsismosa mong ina. Lalong lumalalim ang pagkalito ni Cherry. Anong pinagsasasabi mo? Walang ginagawa ang mama ko sa'yo. Naniningkit ang mga mata ni Joyce. Oo, nanay mo. Sinasabi niya sa lahat na buntis ako. At dahil doon, ang sama-sama na ng tingin sa akin ng mga magulang ko. Naging mahigpit sila. Sinaktan ako kasi nalaman nilang tungkol sa boyfriend ko. Palagi na lang marumi ang utak nila na may ginagawa kaming masama kahit wala naman.
Gusto na nila akong patigilin sa pag-aaral kasi puro landi na lang ako at baka nga buntis ako. Ngayon lang ako trinato ng mga magulang ko ng ganito at dahil yun sa maling chismis ng nanay mo. Napaatras si Cherry sa gulat. Hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Totoo. Magtanong ka sa iba tungkol sa akin at pakinggan mo kung anong gawa-gawang kwentong ginawa ng mama mo. May boyfriend ako, pero hindi ako buntis. Bulalas ni Joyce. At alam ko kung bakit niya ito ginagawa. Plano niyo to, no? Gusto niyang sirain ako para ikaw nang pumalit sa akin, ganon? Hindi matanggap ng nanay mo mas matalino ako kaysa sa'yo. Kaya kung ano-anong chismis ang pinagkakalat niya tungkol sa akin. Hindi niya na rin napigilang sumigaw. Ang yabang mo! Hindi ko pinangarap mapunta sa posisyon mo. Hindi nga ako naiinggit sa mga narating mo. Tapos sasabihin mo yan sa akin? Sa panaginip, hindi niya inasahan na mag-aaway sila ni Joyce ng ganon. At dahil pa talaga sa nanay niya, ipagtatanggol niya sa harap nito si Lolita dahil mama niya pa rin naman ito. Pero kakausapin niya ng masinsinan ang kanyang ina pagka-uwi niya sa kanila. Tinulak siya ni Joyce. Oh, huwag kang maglaro dito na parang inosente ka. Napakasama ninyo. Hindi niyo iniisip ang maidudulot ninyo sa mga taong pinag-uusapan ninyo. Umawang ang bibig ni Cherry. Joyce, huwag kang tulak ng tulak. Huminahon ka. Hindi gumagawa ng ganyan ng nanay ko. Hindi siya magkakalat ng chismis lalo na hindi tungkol sa isang bagay na wala namang katotohanan. Hindi nabawasan ang galit ni Joyce. Paano ka nakakasigurado? Nakausap mo na ba siya tungkol dito, ha? Nakaramdam ng matinding galit si Cherry. Hindi niya pa nakakausap si Lolita, hindi niya nga alam na may kumakalat na ganoong chismis. Huminga ng malalim si Cherry. Siyempre dahil wala namang ganyan at hindi naman ang galing sa kanya. Hindi siya gagawa ng ganito. Hindi ka nga niya binabanggit o anuman sa akin tungkol sa kiniklaim mong fake news. Ito ang unang narinig ko tungkol dito. Tumulo na ang mga luha ni Joyce. Hindi ko alam, Cherry. Ang alam ko lang, lumalabas ang chismis at nakakaapekto yun sa buhay ko. Sinisigurado ng mama mo na alam ng lahat ang kasinungalingan na yon. Galit na galit sa akin ng mga magulang ko at sinisisi nila ako sa sitwasyon. Nasaktan ako. Tinuring pa man din kitang kaibigan. Nahirapan si Cherry na iproseso ang akusasyon nito. Mahirap lang talagang paniwalaan. Kilala niya ang kanyang ina. Totoo lang naman ang chinichismis nito sa ibang tao. Napailing si Cherry. Kailangan kong makausap ang mama ko. Gusto kong malinawan. Pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Wala akong kinalaman at wala akong intensyong siraan ka. Kaibigan din ang turing ko sa'yo. Kaya masakit din sa akin na pinagbibintangan mo ko ng ganito. Nang tumalikod si Joyce at padabog na umalis ng silid, napabuntong hininga na lamang si Cherry. Alam niyang kailangan niyang linawin ito at linisin ang pangalan ng kanyang ina. At kung si Lolita man ang mali, kailangan niyang piliting magpakumbaba ang kanyang ina. Hahanapin niya ang totoo para matapos na ang gulo. Mama, may hindi ka po ba sinasabi sa akin? Tanong niya sa kanyang ina pagka-uwi. Kumunot ang noo ni Lolita. Bakit? May nakalimutan ba ako? Huminga siya ng malalim. Bakit niyo po pinagkalat na buntis si Joyce? Tumaas ang kilay ng kanyang ina. Hindi ba't buntis nga? Nadadagdagan nga ang timbang ng batang yon. Mas lalong ng problema si Cherry. Kung ganon, dito nga nanggaling ang chismis at ang tungkol sa pagbubuntis, baka dagdag na lang. Hindi niya na napigilang sumabog. Man naman, bakit po kayo nagpakalat ng ganong chismis? Doon din naman hahanto nga. May tinatago naman pala na lang diyang Joyce na yan. Akala mo naman puro aral? Sabi pa ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang tinitigan si Lolita. Hindi niya na alam kung saan ito kinukuha ang mga sinasabi nitong chismis. Masyado na ba talaga itong malungkot sa buhay para magkalat palagi ng mga kwentong hindi naman totoo? Tumulo na ang kanyang mga luha. Ma, yung kay Jillian pinalampas ko pa kasi totoo naman at talagang kalat na. Pero yung ginawa niyo po kay Joyce, sinamahan niyo po ng opinyon ninyo. Hindi naman po siya buntis. Mama, ano po bang ginagawa mo? Umiwas ng tingin ang kanyang ina. Halatang guilty. Hangad niyang tumimo sa utak nitong masama na ang ginagawa nito. Hindi na tama ang gumawa ng kwento tungkol sa ibang tao. Mama, kayo rin naman pong iniisip ko eh. Paano kapag nademanda kayo kakachismis ninyo? Gaya po ngayon kung ano-ano pong sinasabi niyo tungkol kay Joyce.
Mama, kasing edad ko lang po yun. Nasasaktan po siya sa mga chismis na kumakalat na wala namang katotohanan. Mama naman, ako na nga po nakikiusap sa inyo. Itigil niyo na po ang pagiging chismosa ninyo. Padabog siyang pumasok sa kanyang kwarto. Sobrang sama talaga ng loob niya sa kanyang ina. Simula bata pa siya kahit nung nabubuhay pa ang kanyang papa, mahilig na itong magkalat ng mga balitang makakasira sa iba. Nung una, hinahayaan niya pero sumusobra na talaga ito. Sa mga lumipas na araw, hindi sila nagpapansin ng mag-ina. Hindi man lang humingi ng sorry si Lolita kahit ito ang mali. Mataas pa rin talagang pride at ayaw tanggapin ang pagkakamali. Pero isang araw, nagulat na lang siya nang lumapit sa kanya si Joyce. Sorry, sabi nito sa kanya. Kumunot ang noo ni Cherry. Bakit ka humihingi ng sorry? Ako dapat ang magsabi niyan sa'yo dahil sa ginawa ni Mama. Marahang umiling si Joyce. Pumunta sa amin ng mama mo, ipinaliwanag niya sa mga magulang ko ang totoo. Humingi rin siya ng tawad, pati kay Jillian. Humingi siya ng tawad. Mukhang alam niya ang pagkakamali niya. Parang nabunutan ng tinik si Cherry sa kanyang dibdib. Kaya nang makauwi siya, hindi niya alam kung papaano sisimulang kausapin ang kanyang ina. Tahimik lang din kasi ito. Halika na, kumain ka na rito. Malamig na sabi ni Lolita. Tahimik naman siyang umupo. Naiilang siya habang kumakain. Tahimik lang ang kanyang ina. Si Archie lang din naman ang maingay. Katatapos niya lang kumain nang biglang nilapag ni Lolita ang isang kahon ng bagong cellphone. Tipid nang umiti ang kanyang ina. Para sa'yo anak, nakita kong sira na yung cellphone mo, pinag-ipunan ko yan. Hindi kasing mahal ng binigay ng kuya mo dati pero pinaghirapan ko pa rin. Sana magustuhan mo. Namungay ang kanyang mga mata. Opo naman po mama, nagustuhan ko po. Napakagatlabi si Lolita. At sorry Cherry sa pagiging chismosa. Alam kong nakasakit ako, pasensya na. Hindi ko na talaga uulitin. Kapag hindi ko mapigilan ang bibig ko, lalayo agad ako sa mga kumari ko. Mahina siyang tumawa. Pwede naman po kayong magkwentuhan mama. Basta wag lang pong makakasira ng reputasyon ng ibang tao. Napangiti si Cherry nang niyakap siya ng kaniyang ina. Simpleng away pero alam niyang marami silang matututunang dalawa. Kahit naman dakilang chismosa ang kanyang ina, hindi mababago ang katotohanan ng nanay niya pa rin ito. Ginagawa pa rin ni Lolita ang best nito para sa kanila. At ito pa rin ang ilaw ng tahanan na minamahal nila. Simula noon, sinikap ni Lolita na hindi na maging chismosa. Minsan may nakakakwentuhan pa rin naman ito pero minsan na lang lumalabas ng bahay. Mas nag-focus na lang din ito sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa kanilang magkakapatid. Masaya si Cherry sa naging pagbabago ng kanyang ina at sana'y magtuloy-tuloy na yon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na hindi madaling kalimutan lahat ng sinasabi natin sa ating kapwa. Kaya mag-ingat tayo sa mga salita natin. Magsikap din sana tayo na huwag magsalita ng masama tungkol sa ibang tao. At pairalin lang ang katotohanan at respeto. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.